sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagkaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinatanggap na nila ang kalanggang timpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos. At gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto, saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita. At gagantihan ka na iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayon na kayo, huwag kayong magmukhang malungkot. Tulad ng mga mapagpaimbabaw, hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang nakakaalam nito. Siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo. Ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa araw na ito ay ating sinisimulan ang pinakabanal na panahon sa ating simbahan. At sa English, ang tawag dito ay Lenten season. Just for a little information, ang salitang Lent ay galing sa isang Old English word na ang katumbas nito ay springtime. Sa mga bansang may 4 seasons, ay ngayon ay panahon ng springtime. Natutunaw ang yelo, sumisibol ang bagong buhay. Kasi alam niyo, kapag winter, lahat ng mga halaman namamatay, no? Pero pag nag-springtime na, muling sumisibol ang bagong buhay, muling nagiging berde. Kaya nakita ng simbahan na angkop ang pangalang Lent, springtime, dahil this is the time for springtime, for renewal, no? Ito ang panahon ng pagpapanibagong buhay na ibinibigay sa atin ng simbahan. Ito ay tinatawag din nating Kwaresma. No? Kwaresma, Quadresima, na ibig sabihin ay 40 days. 40 days. Saan ba nagsimula yung 40 days? Alam niyo mga kapatid, sa panahon pa ng Lumang Tipan, sa panahon ni Moises, at panahon din ng ating Panginoong Jesus, ang 40 ay very significant. 40 days bilang panahon ng paghahanda. Kung paano ang ating Panginoon din ay dumaan sa 40 days ng paghahanda sa kanyang magiging public ministry, sa kanyang misyon. No? Siya rin ay dumaan sa 40 days of prayer and fasting. Okay? So mga kapatid, ngayon ay nagsisimula nga tayo sa Kwaresma at sinisimula natin ito sa Ash Wednesday. At ang araw na ito ay araw ng pag-aayuno at pag-abstinensya. Bakit ba tayo nagpapahid ng abo? Alam niyo mga kapatid, ang pagpapahid ng abo ay hindi bago sa atin. Kumbaga ito'y nagsimula na noong pang Lumang Tipan. Pero nung panahon ng Lumang Tipan, mas matindi sila, no? Tayo, nagpapahid lang tayo ng abo sa noo. Subalit sila noon, naglalagay talaga sila ng abo sa ulo.
At sila'y nagdadamit ng sako. Alam natin ang sako, Makati. At sila'y umuupo sa lansangan sa ilalim ng initan bilang sakripisyo at public acknowledgement na sila'y mga makasalanan. Ganun katindi. Subalit sa ating panahon, it was already simplified, ano? Nagpapahid na lamang tayo ng abo sa noo. Bilang pagkilala at pagpapahayag din na tayo ay mga makasalanan. So ipinapahayag natin na ating pagiging makasalanan, pero maiging linawin natin, hindi yung abo ang nagpapabanal. Ano? Ito'y isang pagpapahayag. Kung tayo magpapapahid ng abo, sana ito'y pagpapahayag sa Diyos na tayo ay inaamin nating tayo makasalanan, handa tayong tumalikod sa kasalanan at magbagong buhay. Kasi kahit na maligo kayo ng abo, kung hindi naman tayo tatalikod sa kasalanan, kung hindi naman tayo magbabagong buhay, makikipagkasundo sa Diyos, wala ring silbi ang abong yan. Hindi ang abong ito ang makapagliligtas sa atin. Kaya nga, mga kapatid, ngayon ay panahon ng pagpapakasakit. This is the season for penance. Na the whole Kwaresma ay season of penance. At nung mga panahon sa batas pa ni Moises, may tatlong itinuturing silang expression of penance. Prayer, fasting, and almsgiving. Tatlong gawain nagpapabanal. Paano ba nagpapabanal ito? Prayer. Alam niyo mga kapatid, kung ang prayer lamang natin, ang tunay dapat na intention sa prayer ay to seek the will of God. Not just to bring all your intentions to God. No. The real and our intention to pray is to seek the will of God. Ang hanapin ang kalooban ng Diyos. At kung yun ang ating intensyon, your prayer will definitely change you. No? Babaguhin ka ng iyong panalangin. Kung kaya ka nagdarasal ay to seek the will of God. No? So prayer and then fasting. Alam niyo mga kapatid, sa lahat ng relihiyon ay fasting is a very popular spiritual exercise. At halos ngayon kasabay natin ng mga Muslim, nagraramadan sila. Tayo meron din tayong fasting, pero ang obligatory day ay 2 araw lang. Today and Good Friday. Obligatory. Pag sinabing obligatory, pag hindi ka nag-fasting, nagkakasala ka. Alam niyo ba yon? Obligatory sa lahat ng 18 to 59. 18 to 59, obligatory ito. Pag hindi kayo nag-fasting, kasalanan yan. So yung mga 60 pataas, optional na. Depende na lamang sa inyong health condition. Okay? At ngayon din ay araw ng abstinence. We refrain from eating meat. Why refrain from eating meat? Na? Alam niyo mga kapatid, nung mga panahong ang pagpapakasakit ng Panginoon ay itinuring siya na kapirasong karne. No? He was not treated like a human being. He was treated like a piece of meat. Halos siya'y tadtarin, di ba? Halos siya'y tadtarin na kapirasong karne. Kaya bilang pagunita, we refrain from eating meat. Okay? So ngayon naintindihan ninyo why we abstain from eating meat. To commemorate, no? The experience of that violence by our Lord Jesus Christ, no? So, yon, prayer, fasting, no? Fasting is very effective to teach us how to deny ourselves. Hindi ba yun ang panawagan ng Panginoon? No? Kalimutan na inyong sarili at sumunod sa akin. The first thing you need to do is deny yourself before you can follow the Lord. And fasting is a very powerful expression of self-denial. You deny yourself of food that we need very much, no? Kailangan nating kumain bilang lakas at magbigay sustansya sa ating katawan. And yet, we give it up. Now, we give it up as
a self-imposed penance bilang pagkilala na tayo mga makasalanan. Okay? Wag nating isipin na this is only imposed by the church. Kasi alam niyo, kapag something that is imposed to you by an authority or by the establishment, ang mga tao by nature, lalo nilang hindi ginagawa. Kaya dapat, yung ating fasting should be self-imposed. No? Ikaw mismo ang umaako na ikay mag-aayuno because you value its power. You value its significance. No? Tandaan natin mga kapatid, marami sa mga naging santo, nung sila'y nabubuhay pa, they were practicing fasting as a way to deny themselves. Kasi alam niyo mga kapatid, the more you deny your body, the more you become strong spiritually. Yan ang sikreto ng mga santo. No? Binibigay ko na sa inyo mga sikreto ng mga santo. The more you deny the needs and cravings of your body, food, sex, money, the more you deny the cravings of your body, the more you will become strong spiritually. Yun ang sikreto ng mga santo. Kaya mahalaga po mga kapatid na we practice fasting. Okay? Prayer, fasting, almsgiving. Pagkakawang gawa. Yung fasting tsaka almsgiving dapat magkasama yon. Halimbawa, nag-ayuno ka. Let's say hindi ka kumain ng lunch. Sabihin na nating 100 or 200 yung natipid mo. Dapat yon, ilalagay mo yun sa sobre at ibibigay mo yun sa kawang gawa. Sa ating programa sa simbahan, ngayong Kwaresma, meron tayong hapag-asa program. Feeding program po ito sa mga sumasala sa pagkain. Dito sa parokya natin, meron tayong hapag-asa feeding program na nagsisimula o magsisimula sa darating na June. No? Ito po ay 6 months, araw-araw na pagpapakain sa mga batang malnourished. So, iyon. Yung inyong natipid, doon ninyo ibibigay. O, sa mga hindi nag-fasting, magbigay pa rin kayo, di ba? Almsgiving. Yan ang 3 gawain ng kabanalan. Pananalangin, pag-aayuno, at pagkakawang gawa. Okay? So, ngayon ay panahon ng pagbabalik loob sa ating Panginoon. Kaya nga ang pinakamahalagang penance, more than prayer, fasting, and almsgiving, is going to confession. Marami sa mga Katoliko hindi na nagkukumpisal, nakakalungkot. Alam ba ninyo na ito ang regalo ni Kristo? This is the reason why He gave Himself on the cross. This is the reason why He resurrected. On the day of His resurrection, ano yung regalo ni Jesus sa kanyang mga alagad? No? Sumayin yung Espiritu Santo, sino man inyong patawarin ay pinatawad na nga, at hindi niyong patawarin, hindi nga pinatawad. Tawag natin doon, sakramento ng kumpisal. Sakramento ng reconciliation. That is the gift of the resurrection, the gift of Jesus on His resurrection. Kaso tayo, we are so proud, or we are so lazy, or we have been influenced by the thinking of the born again. Kasi mga born again, sasabihin nila, you don't have to go to the priest to confess your sins. Mas makasalanan pa yung mga yan sa atin. We just go direct confession to God. Huwag kayong magpaloko sa kanila. Kasi wala naman silang pari. Wala silang mga sacraments. Wala silang choice. Wala silang choice but to go direct confession to God. Tayo, we have the sacrament, we have the priest, no? Ibinigay ng Panginoon ang magpatawad o di magpatawad ng kasalanan sa kanyang mga alagad. And that was given by the Lord not only during their time, but until the end of time. Kaya nga, naipasa hanggang sa dumating sa ating panahon. Kaya nga mga kapatid, to be assured that your sins are forgiven, do it through the sacrament of reconciliation, not direct confession to God. No? Dahil ibinigay na nga ng Panginoon ang magpatawad ng kasalanan sa sakramento. At least once a year. Marami sa atin, kailan kayo huli nagkumpisal? First communion? Nung kayo 9 years old? Hindi na ulit? Kakahiya
Kakahiya. Bakit nyo iniipon yung kasalanan ninyo? Ano yan? Nag-earn ng interest? Mga kapatid, dapat yan once a year. So dito nga sa parokya natin, bukas ang simula ng kumpisalang bayan sa lahat ng parokya. Dito sa parokya natin, kailan ang kumpisalang bayan? April 1. Sabihin nyo nga, April 1. Malakas. O yan, tandaan nyo ha, you have a date with the Lord dito. At kung di naman kayo pwede doon, kasi Martes yun, meron po tayong pakumpisal daily, o weekdays, no? Wednesday, Thursday, Friday. Sa umaga, after ng 6 a.m. Mass. Sa hapon, 5 p.m. before 6 p.m. Mass. Okay? So at least we have 3 weekdays for confession. Wednesday, Thursday, Friday. Okay? So iyon. Huwag nating palipasin mga kapatid ang panahong ito na tayo hindi nagbabalik loob sa kumpisal. At siyempre, our goal is magbagong buhay. So mamaya po ng kaunti, sisimulan na natin yung pagpapahid ng abo. Dati ang sinasabi ay, sa abo ka nang galing, sa abo ka rin magbabalik. No? Pero ngayon, mas sinasabi na natin ay, talikuran ang kasalanan at isabuhay ang Ebanghelyo. Talikuran ang kasalanan at isabuhay ang Ebanghelyo. Yun na po ang sinasabi habang pinapahid ang abo sa inyong noo. So hindi niyo ho kailangang pahiran yung mga hindi naman nagkakasala pa. Like siguro yung lahat ng bata ages 7 below, wala pa namang kasalanan yan. At wala namang magic yung abo. So hindi na kailangang pahiran pa ng abo yung mga below 7 years old. Okay? Ang dapat lamang nagpapapahid ng abo ay yung alam niya na yung ginagawa niya at capable of sin. O, malinaw ha? Sige. Ngayon babasbasan muna natin yung abo na ipapahid sa inyo, tapos yung seremonya na po ng pagpapahid.